bilang amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri kami tayo, Panginoon, at salamatan, Panginoon, sa araw na ito. Lord, muli po kami lumapit po sa iyo, Panginoon. Muli po kami bumaba, Panginoon, at idudulog po namin, Lord God, ang aming sarili po sa inyo, Panginoon. At we acknowledge you, Lord God, that without you, Panginoon, we are nothing. We acknowledge your presence, O Lord God, at lagi pong kasama namin po, Panginoon, araw-araw. Lord, thank you so much, Lord God, as we start, Panginoon, sa aming umpisahan, Lord God, ang pag-aaral po, Lord God, regarding po sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, I pray na ang inyong dahil kay Espiritu, ang siya lagi pong magbukas sa aming kaisipan, lagi pong magbukas sa aming mga puso, O Lord God, upang maunawaan po namin, upang maintindihan namin, at amin po itong may sa pamumuhay, O Lord God, pagdating po, Panginoon, sa tamang panahon, O Lord God, na kami po ay iyong gagamitin. Lord, we know, Lord God, na nagtawag po kayo, Panginoon, ng mga maraming mga manggagawa, maraming mga harvester, Panginoon. Ngunit, O Lord God, ilan naman po, O Lord, ang tumugon, Panginoon, sa iyong panawagan, Lord God, to be a harvester, Panginoon, sa iyong umasan. Lord, nandito po, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon. Lord God, na nag-aaral po sa iyong mga salita. Lord, I pray, Panginoon, na sa bawat katotohanan, Panginoon, na aming matutunan, aming mga pag-aralan, ito, Lord God, ay isang magiging poste, isang magiging bato, Panginoon, sa aming buhay, magiging isang bato, Lord God, sa aming pananampalataya, Lord God, na amin po itong kalakaran, Panginoon, at hindi po kami, Panginoon, tatalikod sa iyong tawag po, Lord God. Lord, maraming salamat. Hindi man po namin alam, Panginoon, kung kailan niyo po kami gagamitin fully, Panginoon, but as we know, Father God, na tinawag niyo po kayo, Panginoon, upang magiging kaparte sa iyong ubasan po, Ama. Lord, thank you so much. We give you praise, we give you glory, we give you honor in Jesus' mighty name. Amen. Okay, so, ano? Okay, so, saan po tayo ngayon? Kunti ano po tayo, review. Okay? Magandang kayong lagi natin naririnig dahil ma-immune po tayo sa tayo nga ay ma-immune po sa ating natutunan, ating napag-aralan, para hindi po natin basta-basta nakakalimutan. Okay? So, ano po yung muna natin yan? The three category of form of worship. Okay? The outer, that is a repentance first, and then inner is inner court, and then holy of holies court po yun. So, sa madaling salita, mayroon pong proseso sa ating paglapit po sa Panginoon. Mayroon pong proseso sa ating pag-worship po sa Panginoon. Kaya nga po, mayroon pong ganun yung proseso. Kasi, kaya po, pupunta po tayo doon sa pinakadulo, yung holy of holies, na saan banal po ang ating mapupuntahan. Kaya nandun po yung repentance, cleansing, sa outer, and papasok po tayo sa presensya ng Panginoon, sa inner court, and then, last day, doon talaga sa holy of holies. Okay, so ano po ito ba? Okay, so repentance, basic po na meaning, napakabasic po yung meaning is, turning from sin and return to God. Yan po, parang ito ang kanyang pinaka-basic. And then, ano pa? Yung theology. Okay, so mayroon pong dalawang word. Ang theo is meaning God, and loge is logos in English, is word, study about God, or God po. And then, soteriology. Theology can also is, it has two words. Theo is, ano yung theo? Soter, ito nga, soter is Savior, and loge is word, so study about salvation. Okay. So then, ano pa yung iba? Three instances of salvation. Okay. So we had justification, and we have sanctification, just present. Then glorification is about future. So meron sa present, Past tense, present. past tense, present, and future. Ang past tense is ito nga, justification. Okay, we have been justified by the blood of Jesus through our faith. Panginoon, and then, ang ating natamo today is present. We are just sanctified. Nasanctified po tayo sa pagpagitan ng kanyang banal na dugo. Okay, and then, glorification is about future. Pagdating po sa karya ng Panginoon. And then, ano pa yung iba? So, begin, ano na yun, diba? Start po tayo ng Matthew. Okay. So yung Matthew, ang visit po ng Matthew, the ancestor of Jesus Christ from Abraham to David to Babylon and to Jesus Christ. Okay? And then it has how many tribes, how many ancestors? 42. Okay, so the first one, 14
Abraham to David. 4 is 14. So, it's all about 42. Then until Jesus Christ. Okay? So yun po, napaka-basic niya po yung basic na ating tutunan. And then, nandiyon po ang sa Matthew. So, Mark, ito po kayo sa Mark. So, yung Mark, Mark has the ito nga nickname. I don't know if it is nickname or it is your name. But according to this passage, according to the outline that we have, is Mark has also called John Mark. So I don't know if kanyang family name, but the family name was not spoken, right? The family name was not spoken, but his name is Mark or John Mark. Ito is nabanggit po yun, na-mention din po yun sa time po ni Paul, Barnabas, at Peter na banggit po yun. Okay, so saan tayo banda? Sa author. Okay. So sa September, i-start na po tayo ng Revelation. But before this, we need to finish it first, this book of Mark. So we have many verses here. So abot sabihin, magkaroon na tayo ng reporting. Mag-assign muna tayo ng mga verses bago natin patuloy sa outline. Page sa outline. Okay. Sa last page, number 5. Outline. So the beginnings of Jesus' ministry. Okay, so marami po ito mga verses dito. Mayroon po the beginning of Jesus Christ's ministry. Mayroon po Jesus' ministry in Galilee. Mayroon po later Galilean's ministry. Mayroon din po ito strategic withdrawal from Galilee. And final ministry in Galilee. And Jesus' ministry in Judea earlier. So mayroon din po passion of Jesus, a sign of the end of the age. Okay, po. So, ilan ba tayo lahat, no? Kumusta kaya si Rosel? Patuloy ka sa Rosel. Parang ano siya, parang pitik-pitik. Pitik-pitik siya. So, let's consider him na not particular. Okay, so may tayo 1, 2, 3, 4. But I prefer na dito po tayo sa mga simple na mga verse. Okay? So, mayroon po natin. I-assign po natin ito. So, si Sister Paz, ito ay alam po ito, magkakaroon po tayo ng time limit para sa first Sunday, malahat matapos. So, magkakaroon po tayo ng time limit is maximum 10 minutes para matapos po natin lahat ito. Pagkasikan Sunday ng September, maka-start po tayo ng Revelation. Okay, so magkaroon po tayo ng time limit. Maximum is 10 pataas at pababa. O di pababa po natin time limit natin para matato tayo. Baba po natin lahat. Okay, so Sister Paz, kasi ito more expository ceremony ito. Ganito mga verses, halimbawa, ang gamitin po natin yung verse is itong chapter 1, verse 1 to 13, ang tawag doon is expository sermon. Kasi it seems like a historical. Bakit po siya? Kasi dami po siyang verse na sunod-sunod. So ang tawag dito, kung gagawa po tayo ng outline, is the expository way of sermon ito. Expository. So kung halika na dito po siya, marami sa mga verse, mayroon dito balakwa, mayroon po. Okay, so mayroon hindi ko lahat marami. Okay, so Sister Paz is, start with Sister Paz, Matthew chapter 1, verse 1 to 13. Take note po. Again, Mark. Mark chapter 1, verse 1 to 13. Ito. And then Sister Elizabeth, Mark chapter 1, verse 12 to 13. Ito po ay is temptation. So, paano po express? Tinukso. Ito po. And then, Sister Geraldine is yung ano lang, kasi marami na kasi ito kaya. So, Mark chapter 1, verse 35 to 45. Mark chapter 1,
preaching and healing in Galilee. Mark chapter 1, verse 35 to 35. So, and then, Sister Maricel, Mark chapter 4, Parables of the Kingdom. Mark chapter 4, verse 1 to 34. Ibig sabihin, elaborate mo yung buong parables. Gusto mo ang buong parables. So, yun ako na yung iba wala pa. So, ito ay next, mayroon po tayong mayroon tayong dalawang linggo kasi sa next Sunday, wala po tayo kasi mabilisin po tayo ng next Sunday, kaya first Sunday po ito. First Sunday. Okay, ito po, ang ano dito, kung nagawa po natin dito ng outline, ang tema dito is, way on, mga kind of sermon is expository sermon. So kasi mayroon pong basic 3 kinds of sermon. Expository, sabihin, you need to expose doon sa chapter. Expose mo, paano po expose? Siyempre, pag-aralan mo yun, kung ano po yung nasulat doon, ilakunin mo yun. Of course, hanapan mo siya ng halimbawa. Kung kailan po yun, kung kailan po yun siya nangyayari. Kasi expose na siya, expository na, di ba? Kung kailan siya nangyayari. And then, kung kailan po yung natatapos. Kasi expose na po yung kanyang po expository. And then, pangalawa, mayroon po tayong topical. Yung topical is, mag-ibig na po tayo kung ano po yung topic natin. Ibig sabihin, kung nagtatopic tayo ng love, ang supporting verse natin, puro mga love. Kasi nagtatopic tayo ng mga love. Kaya yung topical po yun. Tawag doon. And then yung textual, yung textual, halimbawa, similar ang textual sa topical. Pero ang textual lang is, bukuha ka ng text, and then, yung mga supporting mo, 2 or 3 na mga verse text, yun na po yung iikot po yung sa apply na doon, kanyang message, and then plus supporting verse. Yun po yun. Pero mga halos magkakapuro parehas lang ang topical at saka textual. Ang magkakahiwalay talaga, yung expository kasi it depends po yun kung ano po yung claim. Halimbawa, nalang Jesus Christ. Sabihin po pinagalit Jesus Christ, hanapin po yun kung kailan siya pinaprophecy. And then, afterwards, isinilang, kailan sa isinilang. Ano saan sa isinilang? Anong purpose sa kanyang magsilang? So, yung explore din yun. So, the mere factor is that the reason why Jesus Christ came, it's all about is to save the world. And then, the great love. Yun po, mga basic doon, yung mga pwedeng expose po doon sa yung talent Jesus Christ. So, anyway, i-discuss po natin yung properly ng humility. Kasi ang subject ng paggawa ng outline is humility. Ang subject ng paggawa ng teaching, kagaya nito, yung teaching is itong principle of teaching. Yung pang subject noon. Ibig sabihin, mag-evaluate po kanyang kanilang form ng kanilang one. Mayroon po tayo homiletics, meaning to say, is to study about how we prepare our preaching. Yung pang homiletics. And then, principle of teaching is how we prepare our teaching. Paano po yun natututawa? Kasi magkaiba po ang kanilang factor doon sa paggawa ng outline ng teaching at saka teaching. Okay, so napulgulay po natin yung mga nasa side no? Okay, so saan po tayo ngayon? Sabi ko, the author and the okay? So, unsense testimony, ito po yung unsense testimony. Ibig sabihin sa unsense is yung noon yung mga testimony. Ibig sabihin yung casting, mga past na nakaraan. Yung mga nakaraan na testimony ni St. Mark. Sa page number 2, author, then unsense testimony ni St. Mark as the writer. So, ibig sabihin, mismo sa book ni Mark, ay si Mark po mismo ang sumulat. Kasi dito po sa Bible, mayroon po nagsulat dito na hindi po naka-address mismo sa kanyang pangalan. Kagaya po ni Apostle Paul. Si Apostle Paul, marami po siya mga episode, mga sinulat. Ngunit hindi niya i-address sa kanyang sarili mismo.
but we can find out na it is Apostle Paul himself wrote this sa kanyang mga message. Pero ang kanyang title lang, or ang i-address lang, ay hindi mismo sa kanya i-address. Unlike ni Matthew, si Matthew, talagang i-address na sa kanyang pangalan, ni Matthew. Itong Mark, i-address din po ni Mark sa kanyang pangalan. Okay, so, sa book of Mark, si Mark mismo ang sumulat, o pinapatuloy kung paano. Okay, sabi dito, ancient testimony names John Mark as the writer. You have challenged this tradition none has done. So, persuasively, the gospel itself may contain a cryptic illusion. Illusion to its author. Okay, no po sa chapter 14, verse 51 to 52. And then, but no name is given. In scriptures, Mark sometimes goes by the name John alone. Okay, di po na tayong malito dito. Kasi sometimes, si John nga, si Mark nga, tinatawag ng Mark, o tinatawag ng John, at tinatawag siya ng buo, John Mark. Ito po ang kanyang sinaya po ang kanyang pagkasulat. Okay, and then, Acts chapter 13, verse 5, chapter 13, verse, chapter 13, chapter 15, verse 57, sometimes by John Mark, by Mark alone. Okay, ito naman, sometimes by Mark alone na naman. So ito po yun ang kanyang buhay. So marami po siyang hindi. O, hindi lang isa. Some people call Mark, some people call John, and then some people also are calling him as John Mark. Po. Kaya, kung makakita po basa po kayo ng John Mark, it was indicated to Mark. So, the second, ito nga po gospel book. First gospel book is Matthew. Second gospel book, so, is ito nga, Mark. Okay. Ano sabi pa dito? Na he was the son of Mary. Okay. So, si Mary po ito, sino kaya itong Mary na ito? A woman of some means in Jerusalem. Tingnan natin kung sino po kanyang nanay. Acts chapter 12, verse 12. Kanyang nanay. Ano ba yun? Chapter 12, verse 12. So, sabi nito, so when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together for him. So, hindi po siya nabanggit ang kanyang nanay dito kung sino yung pangalan, but mayroon po siya sabi dito na ito nga pumunta sila doon sa bahay ni Mary, kung saan ang kanyang anak ay si Mark. So yun po. So they gathered there for prayer. So yun po ang pero hindi po nabanggit, pero nabanggit ito ang ngayon pong mother. Tanong po natin, ilan ng po mga mother dito na nabanggit po? Tanggit. Ang binabanggit palagi is mother of Mark, mother of John, pero wala po talaga binanggit ka. I don't know if there is specifically mayroon po pangalan. But mother, kagaya po ni Peter. Si Peter, mayroon po siyang asawa. Ngayon, ang binanggit po doon sa asawa ni Peter, ng pangalan ay yung mother-in-law ni Peter is his mother-in-law lamang. Wala rin po yung pangalan. Oh. Hindi po nagbanggit. Kaya yun lang po ang mga name ng babae dito sa Bible na ma-record. So bakit po kaya? Kasi ang binabanggit naman po ng mga na-specify na pangalan is yung pong mga mayroon po silang kaparty o yung mayroon po silang malaking kaparty dito sa Bible. Ang hindi gano'ng malaki, hindi gano'ng yung mayroon silang kaparty sa Bible, hindi po binabanggit. Kaya sino po yung mga babae na binabanggit talaga na mayroon silang kaparty dito sa Bible? Mary Magdalene. Kaya bakit po siya nagiging nakumpito ang kanyang balang binagdalis pagkat mayroon sa kaparty doon sa evangelism, doon sa evangelyo. Si Mary Magdalene. Sino pa? Si Martha. Diba si Martha nabanggit? Ito bakit po si Martha nabanggit? Kapag si Martha ay mayroon po siyang kahulog, mayroon po siyang special na dahilan kung bakit nabanggit po siya specifically. Kasi hindi ba sa history, si Martha at saka si Martha umarap na Panginoon. And then, si Martha ay nag-complain. Panginoon, grabe, si Mary, hindi na sa akin tumutulong dito sa kitchen.
iniwan ako, nag-isa lang ako. So, ang sabi ng Panginoon, mas mahalaga sa akin yung spiritual na pagkain kaysa literal na pagkain. So, nabanggit ko yung name ni Martha sapagkat mayroon po special na dahilan. Doon, kaya nabanggit mo. So, sa madaling salita, ang mga pangalan ng mga babae na hindi ko masyadong nagiging kaparte doon sa buhay, sukat sa Bible, hindi na ko siya talaga binibigyan ng name. Kundi, mother-in-law na lang, sister-in-law, mother, gano'n na po. Yun po, yun po ang ito na pamaraan. Okay, so now, ang sabi ko dito, unlike the epistle, the Gospels do not name their authors. Okay, so the early church fathers, however, unanimously affirmed that Mark wrote the second Gospel, Matthias, Bishop of Herbolis, writing about AD. Okay, ano yung AD? After death of Jesus Christ po ito. Pag magbasa tayo ng books, ito, ang kalendaryo doon niya nilalagay, AD at BC lamang po. Bakit po? Kasi ang palatandaan kasi doon, pag BC, that is before Christ. Kaya sinulat itong books na ito, before po si Christ nag-exist. So mayroon po nakalagay doon niya, itong BCE. Ibig sabihin doon, before Christ existing. Pero mayroon po nakalagay doon na BC, before Christ. So mayroon din po, itong AD, after death. Yun po, so huwag po tayo balik doon dahil yun po ang unang kalendaryo ng kapamaraanan. Hindi po kagaya sa ngayon, na binigyan talaga siya ng kumpleto na eksa. Now, ang bilang po dati sabi ko na po dito ngayon, ang bilang pang kalendaryo po dati ay nag-isa po yung kalendaryo doon sa time ko ni Jesus Christ. Isa po yung kalendaryo. So, ang bilang po, paano binigyan ng bilang ang sa Old Testament from Genesis. Nag-isa po sila sa Jesus Christ atlas yung sa Old Testament. Pabalik. And then, sa ngayon naman, from Jesus Christ up to now. Masulong. Kasi kung makita po tayo na halimbawa, 1,500 BC. So, anong ibig sabihin ko? 1,500 BC. So, sa madaling salita po, kung ang mundo, mula kay Jesus Christ ay meron pong 2,000, iba lang po ang 2,000. Kung meron 2,000, ibig sabihin is, ang nagsunod doon is, nasunod po ito ng 1,500 BC. Ibig sabihin is, ang kanyang running pasulat niya is 500 pa lamang po. Kasi yun. Ibig sabihin, isulat siya ng sa loob ng 500 ang bilang doon. Kasi siya, di ba? Mamay yung 2,000 is mamay sana ng 1,500 is yun po kanyang katagalyo yung 500 na kanyang po kayo siya sinulat. Unlike dito sa from Jesus to up to now, nag-isa talaga tayo ng 2,000, nag-isa tayo ng 1,19, o di ba 1? Nag-isa tayo ng 1 talaga hanggang ngayon sa 2,000. Nag-isa po tayo. Kaya hindi po tayo malito dito sa after Christ. Hindi po tayo malito. Pero pag dito sa before Christ, malito tayo kung hindi natin alam kung paano natin siya susundin. Dito kasi papalit. Ngayon, kung sabihin ko na isinulat ito 2,000 BC. Okay. 2,000 BC. Pagdating sa 2,000 BC, isinulat yan siya ng probably isinulat siya ng 1,000 sabihin ko natin sabihin ko natin na 2,000 before Christ sinulat. So nag-isip ko siya ng 1 year pa lang siya. 1 year. 1 year pa lang. Kasi nag-isip ko kasi sa Jesus Christ. So ang sulat 2,000, nasulat ko sa 2,000 before Christ. Ibig sabihin, early itong late lang po siya, late na siya isinulat. Pero kung magsasabi po tayo ng 10 years before 10 years before Christ. So 10 years before Christ, so yun po ay masasabi po natin doon na hindi na po tayo 10 years before Christ. So yun siya ay magsimula siya sa 2001, 2000 and then 99. So 10 years pa lang siya po na kanyang isinulat. So yun pa parang makuha po natin ito kung hinahimay natin ito. Kasi ito na yung complete nakakalito ang kalendaryo sa Old Testament kasi atlas.
Pero dito sa Minang, Tanaw, hindi po siya magulo. Hindi po nangalit ko dahil kung susunod na nakaroon tayo ng ito, kung kapit ay ito nga Roman number. Ito po. Okay, so tignan po natin si Sister Diesel. Sign po natin. Yung kay Sister Maricel is, ano pa kay Sister Maricel? Oh, dito sa Parangos o Matinda. Okay, so kay Sister Hazel, Mark chapter 6, verse 14 to 29. Ito po ay King Herod reaction to Jesus ministry. Mark chapter 6, verse 14 to 29. Ang kanyang title is King Herod's reaction to Jesus ministry. Kasabi nakababa, sa pinakababa. Yan po ang consideration ko yun na assignment. So, sa first Sunday ng September. Next Sunday, wala pa tayong klase dahil busy po tayo, mag-prepare po tayo. Kaya mag-resume po tayo ng September ng first Sunday. Okay, so ang maximum natin is at least 10 minutes pababa po ang ating 10 minutes pababa pa ang maximum para lahat po tayo. Matatapos po natin itong recording natin yung session. Okay. So yun po. Okay. Continue po tayo. Okay. Okay. So writing about 100 about AD after that 140. Yun po is ito ay probably lang po ito is ito nga approximately. Hindi po siya appropriate. Yung mga nilalagay dito ng mga kalendaryo is estimation naman po ito. Hindi po talaga ito sinasabi po natin na eksakto siya. Accurate po ang kanyang pitsay po. Kasi ang style po, ang way po dito, yung mga Herodians, ang wala naman po talaga exact yung accurate o itong exact na dahil ang kailan nilalagay. Bakit po? Kapag hindi mahirap nila makuha yung totoo nga kung kailan talaga exact yung nangyayari. Kaya ang ginawa nila kung saan po yung mas malapit. Halimbawa, sa itong Dalit of Jesus Christ. So, ang Dalit of Jesus Christ, wala naman talagang dati kasi wala pa po yung kalendaryo na gano'n dati. Kaya yung mga Herodians ay binibilang nila baka ito ay around 33. Diba? Around 33. So, yung 33 century, ilang taon po yun? Yung 33 century, ilang taon po yun? Ang 1 century is equivalent 100. Okay. So, nasa 330. Okay, so 30 century siya. So, 330 years yung 33 century. Ang 20 century, that is 200 years. So, wag ko tayo balik doon sa century. Kasi dati narito ako doon sa kalawang century sa Sardinas. Century, sama? Sa Sardinas, dito century. Wag ko tayo balik doon sa century. Yan po ay ilang ng years. Ang bawat century ay 100. Okay. So, kagaya po ng 2,000. Yung 2,000 ngayon. Ilang century yan? Ilang kuwan? Kung sa century. Kung sa sa century. 33 century is 330 years. So yung 2,000 ilang century? Ilang century yung 2,000? 2,000 years. Doon lang ang mapabilang doon, 1 century is equivalent ang 1 century ito na. Ilan lang? Pasang century? Kasi kung wala na
century sa ikaw namin yung 300 yan. Halimbawa. Oh. Kasi di ba ito po yun ang 33 century is equivalent equivalent 300 years, 330 years ang 33 century. Ang 500 century ayun, 300 is equivalent to 50 million pa ito. subukan natin, i-compare natin yung iba. Bakit dinigay ito ito? I-compare nyo sa century sa years. Century to years. I-explain na. Century to years. Oh. Yung century to years. Siguro. Baka pala ito yung mali, baka pamamain na dito rin. How many century? One century equivalent to 100 years. Oh. Yung pa kayo explain siya na 1 century is equivalent. Oh. Kasi ang bibilangin doon ay yung unang number ha. Halimbawa, ang bibilangin doon is unang number. Yung 100 doon, di ba, 1 times 100. So yung unang bibilangin doon is yung unang number. So yung sasabi ko nila 33, automatic na yun niya, that is 300. Oh, automatic na po yun. Oh, pag sabi ko natin nga, 55 century, 550 years. Yes, tama. 550 years po yun. Automatic po yun. Kasi doon ko tayo magbibisa ng unang number. So kung 2,000 century, ayan, natin yun. Hindi na abot. Hindi na yun. Hindi na yun. Yung 2,000 years is 200 ilan? 200 million century. Alay, ay. Oh, million. Oh, yun po. So, wala, ano na, yun po ang kanyang binibilang doon. So, sa madaling salita, huwag po tayong huwag po tayong malito dito sa century. Automatic na po yun. Ang makalagay po sa Bible, kasi minsan magbabasa po tayo kagaya ng binabasa natin dito, mayroon po mga BCD. So, pag sabi po ng, it was wrote on, sabi po natin nga, 339 BC. O, yan po. 400 BC. So, automatic na po yung 400 BC, 400 century BC, is automatic po yun siya, 400 years. Yan po. So, ganoon na po pagkita natin, pagbilang natin sa 1 century is equivalent 100 years. And then, sa number po doon po tayo mag-base palagi sa unang number, sa century. Tawa ng 555. So, bibigay po natin doon is 500 years, so 555 years. Oh, kasi 555 po yun. Sabihin doon is 555 century, ibig sabihin is 555 years. Ito. So, wag po tayo dito malito kasi malalaman makakabasa tayo din sa mga books na mga gano'n. At least meron tayong idea na ito po pala ay sinulat ko ito sa time ng 500 years na nakalipas na. So, 600 years na nakalipas na po yung sinulat. Okay, so, sabi nito, at the presbyter, the Apostle John. Okay, so sabi nito, the presbyter, the Apostle John said this, Mark having become the interpreter of Peter. So, it was wrote down accurately whatsoever he remembered. So, di pa natin ito sinasabi. So, sinabi nito nga, sinulat niya po ito accurately ayon lamang sa kanyang naalala. So, hindi po talaga siya exactly. Hindi po talaga siya, sabi mo natin nga, eksakto doon sa pangyayari. Kung ano lang po kanyang maalala, yun lang po doon ang kanyang sinusulat. So, yes. Kaya, ang nangyayari dito is, nandun po yung ini-estimate kung gaano po siya katagal. So, nandun po, hindi po talaga sa accurate 0000 talaga. Hindi po ganun na 00 yung accuracy po. Kundi, estimation lang po yun kung kailan po. And then, sabi pa dito, it was not, however,
exact order that he related the seeing or deeds of Christ. So yun po ang sulat. Hindi po talaga siya hindi po talaga siya tulad kung ano po talaga yung pagkasabi. Ngunit accordingly sa kanya lamang po mga naalala. Sinulat po yun ni Peter. And then John. And then si John, si Mark John, si Mark, siya po ay naging interpreter ni Peter. Bakit po si Peter ay nangailangan ng interpreter? Bakit po? Bakit po kaya? Bakit po kaya si John, si Mark, si Peter ay kailangan pa po siya ng interpreter? Tandaan po natin, ang status po, education status po ni Peter ay hindi po siya professional. Hindi po siya nakapag-aral ng kagaya ng ibang mga apostoles na nakapag-aral. So in other words, kagaya ba dito sa Libano, yung hindi nakapag-aral ay di ba araming lang po talaga kailangan kakayanan na sasabihin. Pero yung nagpag-aral, nakapagsalita sila ng English, nakapagsalita sila ng ibang mga wika, bakit nakapag-aral sila? So to make it the history short, Peter was a fisherman po. Fisher siya. Meron po siguro sa mga parang pero sa local lang po ang kanyang nagwahe. Kaya, every time na sila ay pupunta po doon sa mission sa ibang bansa, kailangan po si Peter ay mayroong interpreter na marunong po ma-English or ma-French, English or whatever. So ito nga si Mark, ay siya po ay nakapag-aral sapagkat mayroon po siyang natapos po na ito sa libro natin na nakapag-aral siya na mas higit kay Peter. Po, alam po natin yan ano po ang kanyang napag-alala ni Mark. Okay, and then, for he neither heard the Lord nor accompanied him. But afterwards, as I said, he accompanied Peter who accommodated his instructions to the necessities of his hearers, but with no intention of giving a regular narrative of the Lord's saying. Wherefore, Mark made no mistake in his writings, sometimes as he remembered from. For of one thing, it took special care not to omit anything he had heard, and not to quote anything fictitious into statements from expositions of the oracle of the Lord. So, madaling salita, John Mark was declared that he was right. His writings is true. Bakit po? Kasi hindi naman po talaga si John Mark personally, physically, nakasama niya si Jesus Christ. Hindi po talaga ha. Tundin po natin, hindi po si Mark nakasama ni Jesus Christ physically or itong literally. Kaya kung ano po ang kanyang narinig na aral na kay Peter, yun lang po ang kanyang isinulat. Nag-rely lang po siya sa kanyang naririnig. So kung ano ang kanyang naririnig, galing po sa kay Peter, dahil po siya may nagiging isang interpreter, susunod na bilang ano. Kaya, dineclare po ni Mark na siya po ay hindi nagkakamali sa kanyang sinulat. Bakit? Hindi na po siya talaga kasama ni Jesus kasi nag-base naman po, nag-rely naman po siya kung ano po ang kanyang narinig sa kanyang mentor. Kasi si Peter ay nagiging mentor ni Mark po. And then, sabi pa dito, Justin Martyr writing about AD, o ito po AD 150, referred to the Gospel of Mark as the memoirs of Peter and suggested that Mark amended his Gospel to writing while in Italy. This agrees with the uniform voice of earlier tradition which regarded this Gospel as having been written in Rome for the benefits of Roman Christians. Irenaeus written about AD 185 told Mark, the disciple and interpreter of Peter, recorded that this second gospel consisted of what Peter preached about Christ. The testimony of the church fathers differs as the whether this gospel was written before or after Peter's day. So sa madaling salita po dito, na ang lahat ng mga sinulat po ni John Mark or ni Mark ay nagdidis naman po doon sa every time na si Peter ay mag-preach sapagkat siya po interpreter from Hebrew preaching
sabihin ko natin na ito, English preaching or French, English French or ano pa mga Arabic. Yun po. So, kung ano po kanyang naalala sa mga sinasabi ni Peter, hindi po kanyang sinusulat. Kaya hindi po talaga siya nagkakamali kasi it is all according to of what was kung ako po yung nasulat ko. Ang sinasabi ni Peter, yun po. So, meron po itong mga, si Justin Martyr ay, ito po siya ay mga Julius na po ito sila, mga Julius na nagsusulat. Si Irenaeus, Julius po ito siya nagsusulat dito, regarding sa life ko na yun. Mark. Okay, Paul regarded him as one of the few who were fit for to his ministry to the end. So, 2 Timothy chapter 4 verse 11. All of this suggests that Mark was seasoned veteran of Christian walk. Okay, so si Mark po ay isang veterano po siyang nilalakaran niya as a Christian. Okay, sabihin siya po ay elder. Siya po ay isang tumanda na po sa ito nga sa servisyo po sa Panginoon. He was well versed in apostolic teaching. He had extensive missionary experience under wise guidance. Most importantly, he learned firsthand that God gives penitent believers opportunity to recover from past failure. Mark not only heard redemption and new life proclaimed, he experienced in his own life. Bakit po paano po sila naka-experience? Sapagkat kasama niya po, lagi siya kasama ni Peter. Kasi Peter, every time si Peter ay na lilihan, nag-preach, mayroon po mga miracles. Mayroon po mga milagro na gaganap. Kaya, mismo siya, with his eye, siya po ay nagiging eyewitness sa milagro na ginawa ng Panginoon through Peter. Nagiging eyewitness po siya. Kaya ganun lang po siya ka-strong na sumulat ng kanyang mga episode. Evangelical scholar have suggested this. Okay. Ano ba yung evangelical? Ito po yung tayo na evangelical. So, mayroon po tayo mga evangelical theologians. Tandaan po natin, maraming mga theologians na nagsulat, ngunit magkakaiba-iba ang kanilang mga sikta. Kaya sa atin, mayroon po tayong evangelical na theologians. Mayroon din po sa Romano theologians. Mayroon din po sa saksi ni Jehovah theologians. So, magkakaiba, Mormons, whatever. So, marami po mga theologians na nagkakaiba-iba ng mga sikta na pinaniwalaan. Okay, so evangelical scholars have suggested for the writings of Mark's Gospel, ranging from AD 50 to 70. So approximately, bakit po ganito po ang kanyang pagkasabi 50 to 70? Sapagkat both doon, probably, or perhaps, sabi po natin na nag-start siya ng pagsulat ng 50 and then into 70. Ayun, yun lang po ang kanyang sabi. Hindi po talaga siya nag-conclude. Wala po mo. Yes, hindi po siya nag-conclude kundi mga approximately. Mga estimation na po kailang mga sasabi. And then, sabi po dito, a day before the destructions of Jerusalem and the temple in 70. Okay po, itong the destructions of Jerusalem ay sinasabi talaga doon is around 70 years. Yung destruction of Babylon. Ng Jerusalem is around 70 years po talaga siya. AD na sila yung Jerusalem. Sino kaya po sila doon? Talaga pa doon sinunod sila Jerusalem. Siguro siguro mga emperor. Alam ko natin na is required by the command of Jesus in chapter 13 verse 2. No gospel was clearly written before Acts and Acts chapter 1 verse 1 to 13. So ito po, nabanggit po dito yung Acts. Bakit po? Bakit nabanggit po? Sino po ang writer ng Acts? Ang writer po ng Acts ay si Luke. Wala ka niya sa kanyang introduction. Malaman natin yan. Kasi mayroon pong in-address na Del Teopilo. And then sa Acts din po, nagbanggit po ng Del Teopilo. So, si Dr. Luke, kasi si Dr. Luke ay isang professional, doktor siya, malalim ang kanyang mga sinulat. Pero, huwag muna natin itapel dahil dito pala tayo sa Mark. Okay. And then, sino pa dito? Can probably be fixed at about AD 63. Ito po 63 century. Sabihin, it's about
itong 600 years, 630 years. Okay, because that is short after the narrative ends. Say in introduction to Acts, author and dated is there likely, though not certain that Mark was written at an early date, probably sometimes in the text. Many scholars did Mark in the 60s, even maraming mga scholars, hindi ko siya naminisyon kung saan kakaino siya nga scholars, kakaino siya nga theologians, but he agreed doon sa 60s, sunod sa 60s century, 600 years, po yun na nasulat ko yun. Para sabi nito, some did it later, since Mark chapter 13 verse 2 predict the fall of Jerusalem. Hindi na po natin kung paano po sinasabi ni Mark po dito, chapter 3 verse 2, ang pagkabagsak ng Jerusalem. Ibig sabihin nito, nag-predict po si Mark regarding po sa pagkabagsak ng Jerusalem. Verse 2. Okay, sabi dito, and Jesus answered and said, kasi ito do you see these great buildings? Not one stone shall build it upon another. That is small, not be thrown down. Okay. So ito po yung sinulat ko. Ito po yung sinasabi ni Jesus Christ na kinukot ko ni Mark, na kinukuha ko ni Mark. Kasi dito sa Bible, yung mga highlights, wag po natin kalimutan ha, kasi pag dito sa Bible, makita po kayo ng mga may highlights. Yung mga may highlights po dito, ibig sabihin ito po ay personal na word ko Jesus Christ. Yung mga highlights dito sa New Testament. Sinasadya ko talaga yan na nilagyan ko ng highlights para ma-identify na si Jesus Christ po mismo personally ang nagsabi ng verse na ito. So ito naman yung mga graph, yun po ay nanggaling po sa mga writers, mga apostles na own work. Yun po. Kaya po tayo na pilito kung bakit mayroon dalawang kulay po ang New Testament ng mga Luther. Okay. So, ano tayo? Sabi nito, and they denied that Jesus could have foretold the future, but predictive prophecy is widely in the ability of Jesus of the New Testament. Mark has in fact been believed by some as early as the 40s. So, sa madaling salita, ito ay marahil, ito ay sinasabi, si Mark po ay nabigyan ko ng details na most probably, ito po siguro ay around 40s. But, sabi ito, the exact date is not crucial. The exact date is not crucial to the grasp of Mark vision. In any case, the book first, the tip of an early and authentic written witness to Jesus' ministry. So, yun na po ang kanyang pagkasabi. Na it was Jesus Christ who should do this, and do this. So, yun po kanyang authentic niya, na sinulat niya. But, hindi po si Mark kung personally nakaka-witness, eyewitness. Anak natin ha, si Mark ay hindi po sa naging eyewitness ni Jesus Christ sa kanyang ministry, kundi si Peter. Si Peter po naging eyewitness po sa ministry of Christ, and then si Mark naman ay naging eyewitness sa ministry ni Peter. The main theme of the Gospel of Mark is this: Jesus Christ is the Messiah, and Savior and mankind. This is the name of all four Gospel. Summary. 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 The book of Mark is the Gospel that contains narrative history. Ano ba ibig sabihin sa narrative history? Ano ba ibig sabihin sa narrative? So, basta kayo may pagkakot. Pakiyo sa Google. Ano ibig sabihin sa narrative? Narration. Narrate. Summary. History. Narrative. Okay, ibig sabihin, ang content sa book of Mark, it's all about the history. Yun, bakit po siya ay nagiging history?
sapagkat si Marco ay hindi po siya naging eyewitness po Jesus Christ. Nagkaroon lang po sa narration when Mark always with Apostle Peter. Kasi kaya nag-narrate po si John Mark or si Mark kung ano po ang ginawa ni Jesus Christ during his existing, during his itong ministry. So, kaya po, narating po ang kanyang pagpil sa kanyang books. So, sermon, parables, and some prophetic oracles. This gospel has somewhat of an emphasis in miracles. Total 27 po ay yung mga miracles na kanyang nasubuto, which is significantly more than any of other gospel. The key words of Mark is immediately, which is used 34 times, causing the reader to move from one account to the next rapidly. Christ, his 12 disciples, Jesus' religious leader, Jewish religious leader, Pilate and John the Baptist. It was written by John Mark. Okay, tinanggit naman po ito si John Mark, who was one of the missionaries who accompanied Paul and Barnabas on their mission text. It is possible that Mark wrote his gospel at the origin of Peter, his companion in Rome, since he had first-hand knowledge of the things that Mark wrote about. The purpose of the Gospel of Mark is to show the Lord Jesus is the Messiah, the Son of God who was sent to suffer and to serve in order to rescue and restore mankind. The 16 chapters of the Gospel of Mark can be divided into two parts, 8 chapter each, and the first 8 chapter. Jesus is the essentially revelator and preaching until chapter 8. In chapter 8 also was Jesus is in the city of Caesarea Philippi. Here he is asked his disciples, who do people say that I am? Peter replied, you are Christ. Throughout the last 8 chapters, Jesus is traveling south back to Jerusalem all the way to Calvary's cross. In chapter 1, there is a quick introduction of John the Baptist and his preparations for the coming Messiah. It also includes the baptism of Jesus in the river Jordan and the temptation in the desert by Satan. The focus quickly changes to the message and ministry of Jesus. In chapter 2 to 10, Jesus selected his disciples and his appointed well so that he would be with him and that he could send him out to preach. Sa chapter 3 verse 4 over 10. The rest of this passage almost completely refer to Jesus as a servant. It presents Jesus every teaching, healing, helping, performing miracles, blessing, feeding, challenging, authority, and feeling compassion. So, kaya matadami ang dahil ito. Dahil po yung sabi dito nga, so they would be with him and he could send them out to preach. The rest of the passage almost completely refer to Jesus as Savior. It presents Jesus either teaching, ginawa niya is either teaching, ginawa niya is revealing, ginawa niya is either helping, performing miracles, blessings, feeding, challenging, authority, and healing compassion. So marami po ang kanyang nagiging ministry ni Jesus Christ. Diba? Marami po ang kanyang nagiging ministry. Yung compassion, Jesus is really compassionate. Okay? Jesus po talaga ay compassion, kaya natin siya ay namatay doon sa kanyang awa sa tao na mapapahamak. Okay. So chapter 11 to chapter 16 are the final chapter that declare the death and resurrection of Jesus Christ. Again, another example of servanthood. He is betrayed, dragged to the foot of the pulpit trial, and then unmercifully beaten. Okay, unmercifully beaten. Humiliated and crucified. All for this purpose of serving Satan. The final chapter is the miracles, resurrections of physical body. Numerous
appearance and command of the Great Commission, and finally, it is accessions to the right hand of God. So ito po yung kanyang buong summary niya, pero mahaba po itong kanyang history, pero ang kinukuha lang natin is yung mga bukod lang po, kasi we are just been surveying the marks, the mark box. So, unlike po talaga dito sa i-discuss natin, unlike po dito sa Revelation, kasi yung Revelation is the final book. Yung Revelation. Kaya bakit mo siya hima-himayin? Dahil ang dami po siyang mga kahulugan na sinasabi na hindi po maunawaan kapag hindi po mahimay, kasi naman po yung dragon. Sino si dragon? Sino si serpent? No? Sino po yung mga nakita natin dito sa Revelation? Sino ba si Satan? Si Satan? Ano pa ba yung 100 years? 1,000 millennial. So, dito po yan sa Revelation. Kaya malaman po natin dito po, himay-himayin po natin dito. So, again, we have 2 Sunday for 2 weeks para po sa pag-study sa ating mga reporting. So, maximum po yan siya is 10 minutes para matapos po natin. Kasi kung ano kayo, lima kayo ito, 10 minutes, so yung iba pa. So, kung tama lang yan, 10 minutes para matapos natin yung lahat. Okay? So, okay, praise the Lord. And then, tamaan na tayo, matapos so, magkakaroon po tayo ng matapos po natin yung kuha, matapos po natin yung politics na Sunday, saka yung preaching of teaching, is mag-schedule tayo ng preaching with once a month. Schedule po tayo ng preaching once a month. Yun po ano natin. After ng yung homiletics and preaching of teaching. So, sabihin, yung dito kayo, papaloy na dito kasi dito, well, ito kumitigan kasi maraming tayo mag-preach. Ay, wow! Yun po. So, sa preaching, meron tayo sa mga new, mga engineer. Meron ka po mga text doon kung paano po tayo na para masustain po natin yung ating pagtayo. Umpisa mo na ngayon. Kaya, bakit po natin ginagawa ng every box, meron tayong reporting para magsanay na po tayo dito, tayo pala. Kasi iba po yung impact nito sa pagkakamyan na iba po kaysa tayo. Okay? So, tayo po tayo. Sister Ray, sila mag-pray para sa closing. Para sa closing, sa closing. Hallelujah, praise Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. God. Oh, sir, di ba wala? Sir, wala ka ng attendance?